Okay, so let's do your reading, Capricorn. Hello, my dear Capricorn. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 2, 2026. So, titingnan natin kung ano yung mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-proceed, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang nag-aabang at naghihintay ng kanilang mga readings. Maraming salamat din po dun sa mga napadaan at napasilip lang dito sa ating channel. And thank you so much din po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito sa ating channel and mahanap niyo po kung ano yung hinahanap ninyo dito sa ating channel. Tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay, nandito na naman kailangan gawan natin to ng pangalan. Kailangan gawan natin siya ng pangalan. So, siguro, something na connected sa Capricorn. Okay, something na connected sa Capricorn. Okay, hahanapan ko ng pangalan to my dear. Sa pagbabalik natin, okay, next upload natin may pangalan na siya. Okay, basta I promise you na yung magiging pangalan nitong random cards natin is connected sa'yo. Okay, connected sa pangalan mo. Okay, or sa zodiac sign mo pala. Okay, so let's go na tayo my dear. Hanapin na natin yung energy for today. Yan. We have here the Two of Swords. Okay. So, denial na energy. Tingnan natin. Siksik talaga to. We have here stalker. Okay. So, tingnan natin. Dagdagan ko pa. Stalker. We have here, ano to? Ghost. Okay. Ghost. Stalker. Sige, dagdagan pa natin ng konti pa. Medyo napapuzzled out ako. Okay, we have here ex-partner, past energy, amusement. Okay, so this is a energy, my dear, na somebody is still stalking you. Okay, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Somebody is still stalking you. Kung meron din tao, my dear, na ginost ka lately, okay, kung meron din mga ginost ka lately, kumbaga yung issue is may kinalaman sa partner, ex-partner, kasi ayan nakalagay ex-partner, okay? So, kung meron kang ex-partner or energy ng past, definitely ini-stalk ka pa rin niya. And kung siya, my dear, ay pwedeng energy ng air sign, Gemini, Libra, in Aquarius, ayan. Pero welcome naman yung ibang mga zodiac sign dito. Pero ini-stalk ka pa rin niya, stalker, like, inaalam niya pa rin kung ano yung mga bagay na nangyayari sa'yo. And nandun siya, my dear, yes, I can feel na hindi pa rin siya nakaka-move on sa'yo. Kung meron din mga tao, my dear, na ginost ka, okay, lately, okay? So, iniisip ka pa rin niya hanggang ngayon, okay? Tingnan natin, additional cards tayo. I love you. Kita mo? 'Di ba? Mahal ka pa rin niya, my dear. Okay? Mahal ka pa rin nitong tao na to kaya kanya ini-stalk. Sabagay, hindi naman siya mag-spend ng time, my dear, na i-stalk ka at alamin yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo kung hindi ka pa rin talaga niya mahal, 'di ba? Ang tanong ko lang, bakit kanya ginost? Okay, tanong ko, sagot ko, no? Meron siyang energy ng Two of Swords, so baka naguguluhan siya, my dear. Okay, baka naguguluhan siya. There's a tendency, teka, aaurahan ko to. There's a tendency, my dear, na baka
in a relationship, if just in case, my dear, na na ginost ka nitong tao na to, probably baka in a relationship siya or baka meron siyang karelasyon during that time. Kaya siya biglang naglaho, my dear, or ginost ka niya is because, yun nga, meron nga siyang karelasyon or meron din siyang ibang hindi lang ikaw, 'di ba? Hindi lang ikaw, my dear. Okay. So, there's a possibility, my dear, na kung naghiwalay naman kayo nitong ex mo is may kinalaman to sa third party. Okay, may third person akong nakukuha dito nang dahil sa image na yan. Ayan o, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ayan yung nakukuha ko dyan. Na may third party na issue. Okay, kung naghiwalay kayo, energy ng past is probably baka may issue ng third party and yun, naghiwalay kayo. Kung may ghost naman, kaya siya biglang nanahimik kasi hindi nga siya makapamili kung sino sa inyong dalawa. Okay, we have here issue, group hate, backstabber, gossiping. Okay. So, I think umiiwas siya sa issue. Okay, umiiwas siya sa issue or ayaw niya ng issue or baka nai-issue kayong dalawa, something like that. May issue ako nakukuha dito. Parang may something na nangyari sa loob ng connection ninyo na nag-cause ng issue, no? Basta 3 person yung nakukuha ko dito, gossiping. May mga chismis akong nakukuha, my dear. Baka nachichismis kayo or na-headline or baka nag-away kayo ng dahil din sa chismis, okay? May mga third party akong nakukuha ng mga energy. Is either third party sa loob ng relationship nyo or third party na parang nakikisaw-saw sa relationship nyo. Okay, pero itong tao na to, my dear, is ini-stalk ka and mahal ka pa rin niya hanggang sa ngayon. Okay? Let me see. We have here gift. Okay? Uy, I can feel, my dear, na ngayon ka na-appreciate ng tao na to. No? Ngayon kanya na-appreciate kung gaano siya kaswerte na parang dumating ka sa buhay niya. Pero sad to say, hindi kanya totoo nga yung sinasabi nila, no? Saka mo lang na-appreciate yung isang tao pag wala na siya, 'di ba? Pag nasa piling na siya ng iba or wala na, ganon. So, I can feel, my dear, na ang tingin sa'yo ng tao na to, my dear, is you are a gift from God na probably baka hindi niya pinahalagahan o hindi niya binigyan ng importansya. Ngayon niya nare-realize, my dear, kung gaano kanya kamahal or gaano ka kaimportante. Let me see. Kuha tayo banda dito. We have here, di makatulog. Okay, di siya makatulog, my dear. Iniisip ka talaga niya. Like, iniisip ka talaga nitong tao na ito. Punong-puno siya ng pagsisisi. Okay, ini-stalk ka niya. Okay, dagdag pa tayo ng card. Dito banda sa bandang ibabaw. Ayan. Hindi ako nakatingin actually. Binubunot ko na lang siya. We have your energy ng loneliness. Okay, nalulungkot siya. No, baka naghiwalay na sila nung kung sino man yung ipinalit niya sa'yo or kung sino man yung naging cause ng issue nyo, okay, or something, or baka hiwalay na sila ng asawa niya or whatever, 'di ba? Basta nalulungkot siya sa ngayon and sa kanyang kalungkutan, my dear, is naalala ka niya, 'di ba? Na ano siya, nakukuha ko dito parang may pagsisisi siyang nararamdaman sa oras na 'to. This is June 2, 2026. So may pagsisisi siya na nararamdaman. Okay. Let me see, kuha tayo ng isa pang card. We have here the 9 of Wands. Okay, posibleng energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. I think talagang hindi pa rin talaga siya 100% na nakaka-move on or nakaka-recover sa'yo, my dear. Okay, nakukuha ko talaga yung love. Okay, nararamdaman ko talaga na parang this person wish na sana trinato kanya ng maayos. This person wish, actually, if you are in a relationship ngayon, I can feel, my dear, na nakikita niya na masaya ka na sa pili. Ang sakit nito.
If you are in a relationship, nakikita niya may na masaya ka na sa piling ng iba. Kasi nag-i-stalk nga siya. Kung makikita mo, ayun siya, oh. May arrow, ex-boyfriend, ayun. No, tapos nakikita niya, if you are in a relationship, my dear ha, nasasaktan siguro siya kasi kung kailan gusto niyang bumalik na sa buhay mo, hindi na pwede. Di ba? Kung kailan na-realize niya yung value mo at halaga mo bilang isang tao, hindi na pwede. Ganon din, my dear, yung tao na ginost ka nang dahil hindi siya makapamili or hindi siya makapag-decide. Ngayon nga nare-realize, my dear, na sana pinaglaban niya yung love niya sa'yo, mas pinili ka niya kung sino man yung kasabayan mo during that time. Ngayon niya nare-realize dapat na pinaglaban ka niya. And kung meron man mga issue na or merong mga, for example, na chismis kayo or sana yun ang nakukuha ko na message, my dear, sana pinaglaban ka niya. No, sa kahit ano man na issue na nangyayari sa connection nyo noon, sana pinaglaban ka niya. Sana tumayo siya, pinanindigan niya yung pagmamahalan yung dalawa. Yun ang nakukuha ko. Kuha na lang tayo, my dear, ng dalawang card na lang. Tapos bukas po ulit, daily naman po yung upload natin, no? So, kagaya na pinangako ko, my dear Capricorn, sa susunod na upload natin, may pangalan na to. And isusunod ko to sa pangalan mo. Itong magic box natin over here. Okay? Let me see. We have here, hindi pagiging makasarili pag nagdesisyon kang unahin ang sarili mo. Okay, so last two cards to. So I think, my dear, minahal mo naman din talaga tong tao na to ng todo. Napagod ka lang siguro. Umabot ka lang doon sa punto na napagod ka nang intindihin siya, napagod ka nang mahalin siya. And then, priority mo na yung sarili mo. So, it's either nakikita ka niya ngayon na mas masaya ka na mag-isa, or you're with your karelasyon or something. Pero nararamdaman ko, my dear, na nalulungkot siya kasi parang pinalagpas niya yung napakalaking opportunity, no, na magkaroon siya ng kasama sa buhay na talagang stable, talagang maaasahan talaga niya, na hindi lang sa hirap, hindi lang din sa ginhawa, yung gano'n na nakukuha ko. So, ang laki ng pagsisisi ng tao na to, my dear. Once again, energy ng Sword, Gemini, Libra, and Aquarius, and posibleng energy din ng Wands, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, let me see. Next card pa tayo. Dito na lang. Okay, eto. We have here the energy of the Ten of Swords. Okay. May nangyayari sa tao na to, no? May nangyayari sa kanya ngayon. I think stress siya, and kung bibigyan siguro siya ng pagkakataon talaga na bumalik sa'yo, na maging kayo, babalik siya. Punong-puno ng pagsisisi tong tao na to ngayon, my dear. As in, punong-puno talaga siya ng pagsisisi. Okay? Gusto niyang bumangon pero hindi niya alam kung paano siya babangon. And I can feel, my dear, na nakikita niya na merong isang taong makakatulong sa kanya, which is ikaw yon. Pero it's too late kasi nakikita niya na you're already okay. Masaya ka na sa buhay mo ngayon. You already move on and naka-move forward ka na sa kung ano man yung meron kayo. Pero yun, ini-stalk ka nitong tao na to, my dear. Tinitingnan niya yung mga social media account mo. Probably, baka ini-stalk ka nga din niya personally. No, you have a stalker, my dear. Pero hindi natin ma-sure kung sa social media ba to, or maybe nagtatanong-tanong din siya sa mga tao about you, kung kumusta ka na. Nagagather siya, my dear, ng mga information. And based, my dear, sa nagagather niya na information, my dear, okay ka na. You are already good, you are happy, naka-move on ka na. And masakit para sa kanya yon. Masakit para sa kanya yon na parang nakikita niya ngayon na hindi kanya binigyan ng halaga. Hindi masakit sa kanya na masaya ka na sa piling ng iba. Siguro, wini-wish niya sana na if you're in a relationship, sana siya yun. Siya yung kasama mo ngayon. Kayo dapat dalawa. Pero sad to say, 'di ba, dahil yun nga, nakukuha ko merong third energy dito, merong third party na energy, yun. Mas pinili niya yon, and akala niya magbo-work yung connection na yon, and yun, ganun talaga, nasa huli talaga ang pagsisisi. Okay? So, my dear Capricorn, yan ang energy message na nasagap natin para sa araw na ito.
June 2, 2026. Kagaya po na nabanggit ko kanina sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear Capricorn.